Hi learners! Magandang gabi po sa inyong lahat. So ang topic po natin ngayon ay pinamagatang The Canon's Yeoman's Tale ni Geoffrey Chaucer. Etong kwento na ito ay patungkol sa isang pagbubunyag ng isang katotohanan. So pag sinabi nating canon, ito'y opisyal ng simbahan na isang alchemy. Pag sinabi nating alchemy, sinaunang tradisyon na may forma ng siyensya, ng pinaghalong chemistry, sining, at iba pa. So, etong canon na ito ay meron siyang trabador na tinatawag nating yeoman. Okay, yeoman. So, si yeoman ay nagkukwento patungkol sa kanyang amo. Sinasabi niya na yung canon daw ay marumi, walang pera, at mabaho. Dahil sa 7 taon siyang nagtatrabaho sa canon ay ayun yung mga na-experience niya. Dahil mahilig nga yung canon na mag-imbento. Halimbawa, yung mercury or lead, gagawin niya daw na ginto. Pero hindi naman nagiging successful. Kumbaga, sumasabog lang siya, nagkakaroon ng mga aberya, ng mga problema. So, hindi pa naging ginto yung mercury at lead. So, ngayon, para hindi gaanong masira yung kanyang amo, nagkwento siya ng iba. Kumbaga sa ibang canon naman. Ibang canon na yung pinag-uusapan natin. So, eto daw, yung canon na ito ay nanloko ng isang pare. Kumbaga, nangutang siya dito sa pari na to at pinahiram siya at nagbayad din naman siya agad. Para nga naman maganda yung halimbawa, pag may nangutang sa'yo tapos nagbayad agad, magandang pautangin to kasi nagbabayad agad. So, ganun ang ginawa niya. So, sa mga sumunod na araw naman, ay sinabi niya sa pare na, alam nyo ba na yung mercury at lead ay pwede nating gawing silver? So, yung pare, hindi makapaniwala. Pero, gumamit siya ng salamangka at ipinakita niya kung paano nangyari. At nagulat siya. Nagulat siya nung makita niya na yung mercury ay naging silver. So sabi niya sa canon, turuan mo naman ako anong sikreto, anong mga ginawa mo, bakit, anong nangyari, bakit nagkaganon. Yung mercury ay naging silver. Sa isang kondisyon, kailangan mo muna akong bayaran ng 40 pounds. And I will reveal the secret. Sabi niya. May ganon. So, naniwala naman itong pare at binayaran niya. Pagkatapos niya maibigay yung pera, umalis na lang itong canon at hindi na muling nagpakita pa. So, ano ba yung aral ng kwento na ito? So, ang aral, huwag tayong paloloko. Meron kasing iba dyan na very gullible, na madaling maloko, madaling maniwala. Halimbawa na lang, may mangungutang sa'yo, mag-iiyak yan, tapos ang dami pang drama na sasabihin. Pag pinautangan mo na, tapos hindi na nagbabayad, tapos sisingilin mo, ikaw pa ang lalabas na masama. Ikaw pa yung masama sa paningin ng ibang tao at sa kanya. Pero ang totoo niyan, syempre, kailangan responsibilidad mo yun nang hiram ka sa tao, kailangan mong bayaran. Once na hindi ka naman nagbayad, alam na sa susunod, hindi ka na pahiramin ng pera. Yung mga nanloloko ng kapwa, definitely, hindi yan pagpapalain ng Panginoon. So, dapat po ay huwag po tayong manloko. May mga nanloloko ngayon through online. May yung GCash pa nga, kinukuha nila yung pera mo and without knowing bakit nangyari yon. Paano nila nakuha yung laman ng pera ng GCash mo? Paano sila nakapag-utang ng pera doon? Kasi ako din, na-experience ko na nakuha yung laman ng GCash ko and nakapag-loan pa yung manloloko. Tapos, pag susumbong mo naman sa pulis, dapat malaking pera pa yung mawala sa iyo, nasa 50,000 or 100,000. Yun, gagawa na nila
ng report. Pero pag mga putyo-putyo lang like 3,000, 5,000, definitely hindi ka sasabihin pa nila bayaran mo na lang. So ang pinakaano dito maging mapagmatsyag tayo, maging hindi wag tayo basta-basta maniwala sa mga tao na alam natin na pinapakita nila na mabait sila, na pagkakatiwalaan, pero hindi naman pala. So, yun lamang po at sana may natutunan po kayo sa gabing ito na wag po tayong paloloko, wag po tayong basta-basta maniniwala sa mga magagandang sinasabi ng mga ibang tao at yung mga sugal din online na sinasabi nila na nanalo sila, malaki ang premyo, hindi rin po totoo yun. Siguro minsan papanalunin ka pero mas malaki ang mawawala sa'yo. Ikaw na mayaman or merong sasakyan, darating yung panahon, wala na yung sasakyan mo, bike na lang, tapos sa susunod, naglalakad ka na lang, wala ka ng pera. So, wag mong ubusin ang pera mo sa ganung bagay. Naniniwala kasi tayo sa easy money. Yung, kumbaga, parang ayaw natin paghirapan. Gusto natin agad-agad. Kaya, anong mangyayari sa atin? Tayo ay maluloko kasi wala naman easy money. Hindi naman yan instant na ipagkakaloob na hindi mo pinagpaguran. Kailangan ay pagpaguran mo muna ang isang bagay at doon ma-feel mo yung fulfillment and happiness sa puso mo kasi eto yung pinagpaguran mo at masarap siyang igasta dahil nga pinaghirapan mo siya. Yun lamang po at sana ay may napulot po kayong aral dito sa kwento na ito ng The Canon's Yeoman's Tale ni Geoffrey Chaucer. Magandang gabi and bye!